Hi Cancer! Welcome sa iyong mid-December reading. Or kung kailan mo mapanood ito, thank you so much for dropping by Cancer. Patuloy na pagsubaybay, suporta, bago man dito or matagal na. Kung nakaka-relate ka, magugustuhan mo tong reading na to. Don't forget to subscribe or follow or pa-leave ng like, ng heart, ng comment dyan. Pwede mo ring i-share itong ating reading, by the way. For private readings, dumiretso po kayo one and only Purple Tin Facebook page. Yung may check. Verified. Yun lang yung nag-iisa kong Purple Tin page. Kayo po yung mag-PM sa akin. Hindi po ako mag-reach out sa inyo, mag-message or i-add friend. Ingat kayo dun sa mga fake na gumagaya sa akin kasi ganun yung ginagawa nila. I-add friend kayo, mauuna silang mag-message sa inyo. Okay, sa bottom ng deck mo, unexpected, you have the Fool. Okay, mga signs na meron dito. Maliwanag ang Capricorn, meron Sagittarius, pwede ring may Leo. Could be na may Virgo or Gemini. Yan. Aquarius, Capricorn, Leo, Virgo, Gemini. Or other air signs, pwede rin naman. Or other earth. So, dito sa hindi mo inaasahan, meron kang full card dito reversed. Something na hindi mo inaasahang darating. Or something na hindi mo inaasahan na ganun yung mangyayari. Oo. It could be unexpected consequences din siguro. Or it could be this is a sign ng kawalan ng ng lakas ng loob to take a leap of faith. Okay. So, in overall energies naman, wow, Star is wish come true card. Ito yung barahan na nagbibigay sa iyo ng sign na may pag-asa. Something to look forward to, something na makapagpaalala sa iyo na hindi pa huli ang lahat or wag mag-give up, no? About this situation, kung ano man ito. Could be nakikita mo something that this lady is praying for kasi nakikita mo fingers crossed. It could be na maybe this is an answered prayer or a wish come true talaga, literally. For you, Cancer, kung ano man itong bagay na ito. Meron something like a North Star guiding this person. It could be you. Siyempre, ikaw, represented by you, itong babae na ito, i-guide ka eh. Andyan yung star eh. Andyan yung magbibigay ng liwanag sa path mo eh. Ito yung star na magbibigay ng answer or clarity din. Ito yung star, ito yung light at the end of the tunnel. Kung akong tatanungin, kasi may pag-asa eh. Some of you mag-i-struggle kayo dito when it comes to parang may nasisense akong hard work, Cancer. Lots of work na kailangan gawin. So nakikita ko rin yung iba maaaring lots of stress, lots of deadlines, lots of work, busy hours working. Yung nafe-feel ko. Maybe it's December. Kasi di ba pag December, ang daming kailangan i-rush kasi nga Christmas break. Pwedeng ganun.
So for some of you, may store kayo, may business kayo, or kahit sa office, daming trabaho. Or tasks, it could be na may mga bagay kang hahabulin before matapos yung year. More on ganun yung nakikita ko eh. And this will cause you a lot of stress or pressure. For some of you siguro ganun. Or yung tipong nagmamadali ka, naghahabol ka sa oras, di ba? So, yun na naman yung nafe-feel ko dun. Or it could be, alam mo yung effort na parang todo-todo yung pagod mo, todo-todo yung effort mo, pero parang hindi ka happy with the result or hindi pa rin, hindi ka nabigyan ng deserve mo. Deserve mo na reward doon sa pinagpaguran. Parang ganun yung nasa-sense ko. Or yung iba sa inyo parang ang bagal gumalaw. Kaya hirap kayong makatapos sa trabaho, sa gawain. Parang ganun. Something about time, deadlines, and hard work. Now with the devil, this is a card ng ano eh. I think itong devil card na to is talking about a situation wherein hinahayaan mo na maimpluwensyahan kanyang situation na yan or ng tao na yan. Hinahayaan mo na makontrol ka nito. Ano man ito, tao man yung pinag-uusapan dito, situation man yan. Parang nagiging, ano ka eh, parang yung nasi-sense ko rito is para kang na-enslave nito, situation na to or tao na to. You're letting this situation or this person control you instead of the other way around, na dapat hindi ka naman dapat nagpapakontrol sa mga ganito. Some of you parang masyadong material-centric kasi minsan the devil is also a message ng parang masyado tayong nagfo-focus sa pagiging materialistic. Yon. Masyado mo nang binibigyan ng focus yung puro pera na lang or pagiging materyoso, yun, that's it. Yun. Or it could be a toxic person situation, kung hindi naman mga ganun. So, alam niyo naman lagi sinasabi the devil is unhealthy attachment, obsession, ganyan-ganyan, temptation. So, it could be one of those things. Tapos, with the Two of Swords, I think this is crossroad dito eh, Two of Swords eh. Darating ka sa crossroad dito, Cancer, at some point, you need to, to decide. Darating ka dun sa point na kailangan mong mamili, mag-decide which path to take. So, andito yung period ng pagiging hati, yung isip mo. Hindi ka makapag-decide or unable to, ano ba tawag dito? To make a move. Unable to make a clear judgment kung ano ba talaga dapat yung tahakin mo. Kaya nga sundan mo tong North Star. Sundan mo yung star card na yan. Ask for prayer guidance. At sa tingin ko yun yung guidance na marireceive mo. So, kahit magkaroon man ng period dito ng hesitation, confusion, hindi mo alam yung gagawin mo, just pray, ask for guidance, and the divine will show you, will guide you doon sa tamang direction. Okay. Baka ito yung unexpected journey mo. Di ba parang may sinasabi ako dito? Kasi the Fool is, Pero kasi parang nag-hesitate ka eh. Nag-hesitate ka na pasukin yan, i-explore yung bagay na yan. It could be with the Two of Swords and Fool card. Pwedeng yun. Siguro takot ka kasing mag-take ng risk. Kaya siguro mahirapan kang mamili mag-decide kung tatahakin mo ba to or hindi. Kung
Igugo mo ba or hindi? Papasukin mo ba yan? Hindi. Itutuloy mo ba yan or hindi? Ngayon, when it comes to sa love life mo, so, nakikita ako dito ng energy ng maaring bumigay any moment. Pati ba naman sa love life mo, may pagdidesisyon pa rin, pagpili pa rin. Kasi yun na rin ito so overall energies mo So, may mga bagay dito na kailangan pag-isipan ng mabuti with the King of Swords. I think gamitin mo yung logic mo, yung best judgment mo para dito sa sitwasyon na to sa love life mo. At sinasabi ko nga, magkakaroon ng crossroad doon. Parang ganun din to. Darating talaga doon sa point wherein kailangan mong i-analyze na mabuting situation, timbangin mo yung mga pros and cons, yung options mo, magde-decide, mamimili ba whether maghihiwalay na ng landas or hindi. Something about landas talaga Something about landas, crossroad, pagde-decide, pagpili. Ayan whether to stay or to move away, alis na lang, talikuran na lang ba ito? Kasi nakikita ko dito sa strength card parang hindi na kayang magtiis pa. Oo, parang ang masisense ko sa strength card is bibigay na yan Bumibigay na Lacking confidence in the relationship. Parang ganun. Kumbaga parang nagiging weak na yung relationship ninyo, yung connection ninyo. Ano pa yung mga ibang paparating sa'yo? Ay, wait. Kunin ko muna yung no contact situation. Ito muna. Mas trip ko yung no contact. Yung mga ito para sa mga no contact situation. Ano yung nilalaman ng isip nito could be thoughts or feelings. Or yung mga words netong person na hindi niya nasabi sa'yo. It was my fault but I blamed you. O, ginaslight ka pala, binaliktad ka Alam niya Alam niya na siya yung may mali rito pero pinroject niya yun sa'yo. I want to tell you how I feel. May mga gustong sabihin sa'yo to. Especially sa mga kung anong nararamdaman niya right now about the two of you sa situation niyo. I am afraid to contact you. Yun lang, guilty kasi siya, 'di ba? Takot daw siyang kontakin ka kasi nga merong nangyari dito instead na siya dapat yung may fault pero sa'yo napunta yung sisi. So, kaya siguro guilty, takot siyang kontakin ka. I can't stop thinking about you. So, yun. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa kanyang thoughts. And may mga gusto sana siyang sabihin sa'yo. Ano pa, paparating sa'yo, Cancer? Chair empty, someone is living your life. May pag-alis talaga, 'di ba? Remember kasi yung sa love life dito parang pwede namang magkabaliktad 'yun Pwedeng energy mo, energy ng person mo. Kung hindi man ito about love life, merong person na aalis sa buhay mo. Merong mababakante by the way. Kung ano man itong mababakante na ito. Pero may person na aalis. It could be bagay or person na aalis or mawawala. Disappointment in some affair. Pwedeng sa connections mo yan, yung disappointment. Pero pwede rin naman sa ibang bagay like yung kanina, yung sa trabaho. Di ba sinabi ko sa'yo, meron talagang wish na malakas. Wish granted, wish come true. Di ba sinabi ko nga crossed fingers? Something that waiting for, hoping for, manifesting, wishing for, ay maaaring ipagkaloob. Dalawang card na yan na may possibility na
may wish na matutupad itong mid-December. Haystack, ito ay consequences. Ito ay maaaring consequences, mga resulta, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Harvest time kasi ito eh. Karma, haystack. So, di ba remember may binanggit ako dito? Side effects or consequences. Baka ito na rin yun. So, yan yung pinaka-reading mo, Cancer. Don't forget to follow, subscribe. Kita-kits sa ating next reading. Godspeed, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.